sabihin nun, yung katawan ko nandito, yung utak ko bumiyahe pa uwi. Brad, humiwalay siya. Tingnan mo yung katabi mo, ganun itsura ngayon. Di ba? Lutang yan, Brad. Okay, so lutang ako, tapos ang dami pinagsasabi, hindi talaga ako nakikinig. Ibig sabihin, medyo negative ako sa ganitong klase ng business. Ayoko. Pero, eto na. Maya-maya, merong isang bata, pinapakita na niya yung kinikita niya na 30,000, 40,000 linggo-linggo. Malaking pera? Yes! So, ibig sabihin, nung pera na yung usapan, yung utak kong umuwi, bumalik na. Kasi nga, pera na yung pinag-uusapan, di ba? Ngayon, alam nyo na anong kasintawa ko. Sabihin nyo na, huwag kayong mahiya. Lakasan nyo, sabay-sabay. Sabihin nyo, mukhang pera ka. Ikaw din. Ha? Yung mga hindi mukhang pera, pwede na po kayong umalis, ha? Naawa ako sa'yo. Alam mo, nakakaawa yung mga hindi mukhang pera. Alam mo bakit? Sarili mo na nga lang, pinaplastic mo pa. Di ba? Tatlong klaseng tao yan. Mukhang pera, plastic, tsaka yung impokrito. Nasaan ka dyan? Ako mukha akong pera. Ngayon, huwag na kayong lumayo. Tignan nyo yung nasa picture. Hindi ka ba magmumukhang pera kung ganyan buhay ng pamilya mo? Di ba? Kasi ako may common sense ako eh. Pag marami akong pera, ang bilis baguhin neto. Di ba? Yung buhay mo ngayon. Yan ba yung buhay mo ngayon kung multi-millionaire ka? Hindi. Iba yung buhay mo. Pag marami kang pera, hindi ka napapara ng jeep, may sasakyan ka na. Di ba? O kung marami kang pera, nagtatrabaho ka pa o nagnenegosyo ka na. Yun eh. Ibig sabihin nun, alam ko kasi, may magbabago sa akin pag marami akong pera. Pero yung ibang tao, sadyang plastic lang talaga, tsaka impokrito. Tanda mo, sa mundo natin ngayon, sa takbo ng mundo ngayon, ang nagpapaikot sa atin pera na at hindi mo pa alam. Di ba? Isipin mo, nagtatrabaho ka para saan? Para saan? Pera. Ayaw mo yung trabaho mo. Mabigat yung trabaho mo. May kaaway ka sa trabaho mo, papasok ka pa rin para sa pera. Hindi mo linya yung trabaho mo, gagawin mo pa rin para sa pera. Ito na lang. Sinong may gulang ang may gusto? Iiwanan niya yung cute niyang anak sa kamag-anak, mangingibang bansa. Sino may gusto nun? Para sa pera. Bakit yung pera may magagawa sa pamilya? Kaya ako, mukhang pera ako. Alam niyo, dito sa bahay namin na to, no, may mga kapitbahay kami dyan, kalaro ko. Maganda yung bahay, ang taas ng pader, ang laki ng gate. Tapos paglalabas sila, may sasakyan. So nung bata pa po ako, marunong na ako mag-compare. Bakit ito yung bahay namin? Yung kaibigan ko, ganun ang bahay. Alam mo, habang lumalaki ako, naisip ko, pera ang kulang sa amin. Kaya lumalaki ako, mukha akong pera. Lahat ba tayo gusto natin ng pera? Yes! Talaga ba? Yes! Gusto natin maging milyonaryo? Yes! Yumaman? Yes! Umasenso? Yes! Yung iba naawa ko sa inyo. Ano nyo bakit? Pag tinatanong kita ng ganyan, hindi ka makasagot. Paano kaya yaman yan, Brad? Di ba? Oo, yung iba gusto mong yumaman. Gusto mo maging milyonaryo? Gusto mo dumami pera? Pucha, tulala. Alam nyo ba, every time na may nagtatanong sa inyo ng ganyan, sumagot ka with feelings. With feelings ha, with feelings dapat. Bakit? Hindi naman yung katabi mo lang ang nakakarinig sa'yo, pati yung nasa taas eh. Baliktarin ko yung tanong, gusto mo mamatay ng mahirap? Ayaw mo rin pala. Bakit nung tinatanong kitang gusto mong yumaman, nahihirapan kang sumagot? Okay, bibigyan pa kita ng chance. Para marinig ka ni Lord. Okay, gusto mo bang yumaman? Sabi ko with feelings eh. Yung iba dito, nakikita ko lip sync. Gusto mo bang yumaman? Ba't ganon? Sabi ko with feelings. Diba? Siguro nababadoyan ka, no? Yung iba dito, ramdam ko nababadoyan pag yan ang usapan. Di ba mas badoy kung nangihingi ka sa magulang mo? Di ba mas badoy pag walang laman yung bangko mo? Di ba mas badoy pag gutom ka kasi wala kang pambili ng pagkain mo? Huwag kang magbabadoyan pag usapang yaman, milyonaryo, kasi mas masarap yun kaysa wala kang pera. Bigyan kita ulit ng chance. Para marinig ka ni Lord. Ulitin ko. Tingnan mo yung katabi mo pag nagsasalita, ha? Okay lang ba? Pag di nagsalita, nguso. Ano yung masang nguso, ha? Sabi mo, putang ina, sumagot ka. So paglabas ko dyan, may dumudugo ilong, alam mo na. Okay, gusto mo bang yumaman? Yes! Hindi naman masama. Money itself, hindi masama. Tama? Tao ang nagpapasama sa pera. Tama? Hindi ka naman siguro nakakita ng pera nung inutusan kang magshabu, bumili. Di ba? Hindi ka naman inutusan ng pera. Ano yung kinausap mo si Ninoy? Sabi niya, bumili ka ng pokpok, ganon? Di ba? Hindi. Lagi mong isipin, ikaw ang gumagamit sa pera.
Nagets mo? So hindi po masama yun. Nagets? O, yung pera, nilagay mo sa mesa, dumaan ka, kinagat ka niya. Putya, masama yung pera, nangangagat eh. O, di ba? O, paano yung mga church natin? Bakit sila nangongolekta ng pera? Bakit sa harapan ng church natin may box doon? Di ba? Kasi alam natin, yung pera, nakakatulong siya sa kapwa. Nagets mo? Kaya walang masama doon. Okay? Minsan, may mga tao lang kasi na pangit ang pananaw pagdating sa pera. Alam mo, pag pangit ang pananaw mo pagdating sa pera, hindi ka lalapitan ng pera. Pag hindi mahalaga at importante sa'yo pera, hindi lalapit sa'yo ang pera. Kasi hindi siya, ikaw nga sa tao nga lang eh. Sa tao, pag ramdam niyang hindi siya mahalaga, lalapitan ka pa? O, ganun din ang pera. Bakit? May tao din yan eh. Tama? Nagtatampo din kaya ang pera pag hindi siya mahalaga sa'yo. Oh, so dapat mahalaga at importante sa yung pera. May mga tao lang na ang mindset nila, yung pananaw nila, yung okay lang kahit walang pera, basta masayang pamilya at sama-sama. O sige, pag gutom na yung asawa at anak mo, sabi ng anak mo, pa, gutom na kami ni mama. Okay lang yan, anak. Basta masayang pamilya at sama-sama. Pwede ba yun? Di ba? Oh, kaya tigil-tigilan mo yung ganyan. Minsan gina-justify mo bakit wala ka pa rin pera hanggang ngayon. Di ba? Hindi pwedeng pinapairal mo sa mundo, puro pagmamahal. Di ba? O example, sino yung guest namin dito sa harapan na babae? Guest? Guest? Guest po kayo? Ikaw guest ka ba? Guest ka? Sabi mo sa akin, gusto ko yung medyo malandi ah. Sabi mo, babe. Oh, teka lang, huwag mo seryosohin. Virgin pa ako eh. Ano ako, no girlfriend since birth. Okay? Sabi mo, babe. Gusto ko yung ganun yung bibigat, babe. Di ba ganun yung mga babaeng maarte? Nakanguso. O, sabi mo, babe, gutom na ako. Kinilig. Sabi ko, huwag mo seryosohin eh. Alam mo, gusto ko ikaw. Mahirap kung kay kuya, di ba? O, baka kung ano ipakain ko sa kanya. Okay? Kaya gusto ko babae. Sabi mo, babe, gutom na ako. Ano bang tingin mo sa mic na to? Okay. Pasensya na kayo yung kausap nyo, sira ulo, no? Okay. Babe, gutom na ako. Tignan mo, nagbablush siya. Okay? O, isa pa, huwag mo na kayo magre-react ha. Sabi mo, babe, gutom na ako. Babe, gutom na ako. Gutom ka na, babe? O sige, I love you. Tignan mo, kinilig lang siya pero hindi siya nabusog. Tama? Nauhaw ka ba, babe? Ito, laway ko. Lululul. O, di ba? Buti na lang, naka-face mask ka. Kundi tumalsik yun. Gets nyo? Hindi pwedeng pagmamahal lang kasi para sa akin, pag mahal mo ang tao, bigyan mo na maganda at masarap na buhay. Di ba? Ahanin mo yung mga between. Di ba? Di ba ganyan ang lalaki? Ibibigay ko sa yung mga between. Di ba? Yung mga lupain. Di ba? Alam mo kung matalino kang babae, sabihin mo sa kanya, nasan yung titulo? Di ba? Pag kilig lang pinapairal mo, hindi uubra yan. Hanapan mo ng papel kung talagang ibibigay niya. Di ba? Mindset ba? Mindset. Di ba? Kaya tigil-tigilan mo yung ganyan. Yung iba pa sasabihin nila, ayokong yumaman kasi hindi mo naman madadala sa langit yan. Tanga! Hindi naman pinapadala at walang nagpapadala. Nakakita ka ng 50 pesos na may kaluluwa? Di pag mamamatay ka, punitin mo lahat ng pera mo, ng lahat madala mo. Di ba? So yung ganyang klase ng mindset, masakit to sasabihin ko, pero totoo no, hindi mo naman madadala sa langit yan. Ang nagsasabi niyan, yung mga mahihirap. Hindi naman sinasabi ng mayayaman yan eh. Di ba? Ulitin ko, gina-justify lang natin. Tandaan mo, hindi mo man madala, may makikinabang pa rin. Di ba? Sa tingin mo sayang yung pera mo? Hindi siya sayang. Bakit? May anak ka siguro, magkakaanak ka, may asawa ka, may magulang ka. O sabihin na lang natin, nag-iisa ka nag-iisa ka sa buhay. Di i-charity mo, at least may nakinabang. May gets nyo, at least, di ba? May chance ka pang umakyat sa langit. Di ba? Kasi nag-charity ka eh. May gets nyo? Kaya tagil-tigilan mo yung ganyang salita na hindi mo naman madadala sa langit yan. Iiwan mo. Kaya ako tatanungin nyo, kung mamamatay ako, wag nang ako, kung mamamatay ka, wag muna ako ha. Ikaw na lang, okay lang? Sige, ako na nga lang. Kung mawawala man ako, mamamatay ako, mas gusto ko nang mamatay na mayaman kaysa mahirap. Mas gusto ko, di ba? Kasi, ang hirap nun, no? Sinaktan mo na yung damdamin nila, tapos wala kang pera, tapos sinaktan mo pa yung bulsa nila.
Kaya pansinin nyo, ang mayaman at mahirap, magkaiba umiyak pag namamatayan. Grabe. Alam mo yung mayayaman, ganyan lang sila, oh. Di ba? Maganda pa rin sila. May poise, tama. Eh, yung mahirap pag namatayan. Pucha, grabe. Nandun pa lang yung patay, ha? Malayo pa. Di ba? Grabe, nagwawala na. Putang ina, ba't nawala na? Pagdating niya dun sa kabaong, nahihimatay pa yan. O, see? Tapos, sa lahat ng tinirahan ko dito sa Maynila, nakita ko yung mga namatayan. Alam mo, sa mga squatter ka lang makakakita, yung patay tumatagal ng 3 months. Bakit? Di ba? Negosyo eh. Kailangan maka-ROI. Kailangan makabawi kasi kabaong mo, damit mo, pampalibing mo, lahat yun gastos eh. Isipin mo, nawala ka na, nag-iwan ka pa ng problema. Alam mo kung siguro ako yung patay, nakahiga ako ng 3 months, tangina, tatayo na lang ako. So, siguro mumurahin ko lahat ng kamag-anak ko. Tangina nyo, ilibig nyo na ako. Di ba? Try mo nga humiga ng 3 months. Di sasakit likod mo? Alam mo, kahit patay yan, may nararamdaman pa rin yan. Grabe. No? So, kaya okay lang, please lang. Tanggalin nyo yan kasi lahat po yan, mga virus sa utak natin yan. Yung uso ngayon, pasayahan ng pamilya. Sige, magbayad ka ng kuryente, ang gamit mo, happiness. Sabi mo, kuya, magbabayad na ako kuryente, asang pambayad mo? Ito. Di ba? Kintatan mo na rin para kiligin yung pagbabayaran mo, di ba? Hindi uubra. Kailangan pa rin talaga ng pera. Kaya please lang, yung pagiging mukhang pera, sana hindi siya pangit ang dating sa'yo. Negets mo, at least honest ka. Negets mo, ako honest ako. Tignan mo naman mabuti. Negets nyo? Oh. Minsan namamana mo yung mga ganyan. Namana mo sa nanay mo, sa tatay mo, sa tita mo, sa kapitbahay mo, tapos nanonood ka pa ng teleserye. Pansin nyo ba sa teleserye, yung mayayaman salbahe? Di ba? Yung mahihirap sila yung bida. Kaya minsan nakaka-relate ka pag wala kang pera, tignan mo yung walang pera. Inaapi, na-feel ko siya. Minsan nakikiiyak ka pa. Di ba yun ang pinoportray? Pag may pera ka sa teleserye, masamang tao ka. Tama? Bida ka pag wala kang pera. Eh, gets nyo? Tsaka mapapansin mo, bakit yung teleserye yan yung ginagawa nila sa TV? Kasi mas maraming nanonood na mahirap kaysa mayaman. Masakit pero totoo. Di ba? Real talk lang tayo. Ang nanonood lang ng teleserye, yung mga walang pera. Pero yung mayayaman, di sila nag-aabang ng Batang Quiapo. Di ba? Isipin mo, nakaka-mindset yan eh. Di ba? Ang hilig mo pa manood ng idol mo pa yung mga superhero natin. Di ba? Tingnan nyo yung superhero natin. Nabutan kong Darna, Pilay. Pilay, tapos taga-squatter pa, tapos superhero. Diba? Isipin mo, ding, ang bato! E paano kung nahulog? Tapos maraming bato dyan, lahat yung titikman mo muna. Di ba para maging superhero ka, bato? E paano kung iba yung batong naabot sa'yo? Kulay puti, may foil, tsaka lighter. O si Darna nakalipad pa? Oo naman, high na high siya nun eh. Diba? O, sino pa? Gagamboy. Naalala si Gagamboy? Utsa, pag sumapot siya sa yero, grabe, kilala niyo pa si Captain Barbell? O, nagtutulak ng kariton, di ba? Tapos, gaganon lang siya ng barbell, yung kabilaan niya, nido. Yung lata. Captain Barbell, putya, superhero na siya noon. Relate, no? Lalo yung mga batang 90s na abutan nyo yan eh. Di ba? O yung mga ate kuya dyan, kunwari ka pa. Di ba? Hindi Iron Man na abutin mo ha. O, di ba? Si Super Ingo, naalala nyo? Yung damit niya, tagpi-tagpi. Tapos yung shield niya, batya. Pucha, paano ba? Di ba? Dapat ang ina-idolize ng superhero, yung mga Iron Man, bilyonaryo, sila Batman. Di ba ganyan dapat? Hindi yung sa Pilipinas. Kaya ako personally, hindi ako nanonood ng teleserye tsaka yung mga, lahat ng mga pelikula dito sa Pilipinas. Isa lang, Viva Max. Hindi, joke lang. Anong sample? Paano yun? Diba? Gusto mo maggaganyan ako? Kasi, hindi, nakwento lang sa akin ni Kuya. Nadamay pa siya. Hindi, kaya ako lang po binabanggit to kasi kaya minsan, nahirapan tayo umangat sa buhay kasi yun yung isinasabuhay natin, yung napapanood, napapakinggan at yung minana natin sa mga magulang natin. Pero from now on, dapat tanggalin mo yan. Nagets mo? Oo, tsaka minsan, influence kasi yan eh, na-influensyahan ka.
ang pagyaman po, impluwensya po yan. Ang pagiging mahirap, influence din po yan. Alam niyo po ba yon? Oo, sabi nga kung sino yung sinasamahan mo, yun ang magiging ikaw. Kaya, pansinin mo yung addict. Meron kang nakita, baby pa lang. Gumaganon? Wala. Ang addict, kaya naging addict, na paano? Sumama sa addict na impluwensyahan, nag-try. Ganun ang pag-inom, ganun ang pagyosi. Kung ano man yung ginagawa mo sa buhay, influence yan ng tao na kapaligid sa'yo. So, ibig sabihin ngayon, kung ngayon mahirap ka pa din, wala ka pang pera, tignan mo yung mga kaibigan mo, pare-parehas kayo. Hindi naman masama makipagkaibigan sa kanila, pero kung mahal mo ang buhay mo, kailangan maghanap ka ng new sets of friends mo, bagong environment na pwede kang impluwensyahan, yumaman. Isipin mo, kailan nangyari, kayo magkakaibigan, magkakapitbahay, ang pinag-usapan nyo pag-asenso, pagkita ng milyon, never pa nangyari. Tama, kaya ang hirap umasenso kasi hindi pinag-uusapan yan sa labas. Tama ba ako? Alam niyo yung mga bagay na sinasabi ko, hindi siya mahirap tanggapin sa akin kasi gusto ko talagang kumita ng pera dati pa. Nagets nyo? Kasi hindi ako nag-enjoy dito. Masaya ba dito? Masaya kung sa masaya, pero pag kakain ka na, masaya pa ba kung walang pangkain? Nandyan na yung bills. Masaya pa ba kung walang pambayad? Hindi. Di ba meron ba dito excited pag gutom? Di ba? Yung ipopost mo muna sa Facebook, babalita mo sa friend mo, uy, tol, excited na ako bukas. Bakit naman? Pang third day na akong gutom. Meron ba dito, pag may nakakita ng 2,000 dyan sa baba, mandidire, uy, 2,000, ew. Di ba? Di ba tama ba kung lahat ng paraan gagawin mo, mapulot mo lang? Di ba? Madadapa ka, di ba? Magsisintas ka, di ba? Di ba may mahuhulog na gamit mo? Oh. Pag tatlo kayo nakakita, anong gagawin nyo? Paglalaban mo? Oo naman, 2,000 yan eh. Gets nyo? So, well, ang pera, hindi naman yan yung pinakamahalagang bagay sa mundo eh. Tama? Pero lagi mong tandaan, yung mga bagay na importante sa'yo, apektado pag wala kang pera. Sabi nila, money can't buy happiness. Pero, di ba, pag bumili ka ng isang bagay na gustong-gusto mo, hindi ka ba masaya? Masaya. Di ba? Binili mo yung sapatos na gusto mo. Nag-tour ka sa ibang bansa. Di ba? Tumulong ka sa family mo. Money can't buy happiness daw, di ba? Pero pag nagawa mo lahat ng yun, masaya ka? Yes, money can't buy happiness. Pero marami siyang gagawa para maging masaya ka. Tsaka napansin ko, pag marami kang pera, flexible ka. Kasi may mga tao sasabihin nila, ayokong yumaman, gusto ko lang ng simpleng buhay. Aba, kung gusto mo ng simpleng buhay, dapat marami kang pera. Nasaan yung kausap kong ipis? Natulala kayo ah. Hindi totoo. Gusto mo ng simpleng buhay, dapat marami kang pera. Bigyan ko yung example. Nasa mall ka, nakita mo, ang ganda ng sapatos, di ba? Sukat mo, bilhin mo. Ang tawag ko dun, simple. Di ba? Paano yung kabaliktaran ng simple? Komplikado. Tama? Paano komplikado? Grabe, ang ganda ng sapatos. Nakita mo yung presyo, putang ina, pangit. Yung sintas hindi pantay, yung kulay hindi bagay sa akin. Di ba? Lahat ng pangit titignan mo. Bakit? Komplikado kasi walang pera. Di ba? Flexible kapag marami kang pera. Pwede kang kumain sa turo-turo, pwede kang kumain sa fine dining. Di ba? Isipin mo pag wala kang pera. Lahat na nakita mo, puro fine dining. Ano sasabihin mo sa sarili mo? Ang ina, bukas na lang ako kakain. Sa bahay na lang. Di ba? Palilipasin mo yung gutom mo. Pag marami kang pera, kahit ano pa yan, kakain ka. Flexible. Simple ang tawag sa ganun. Nagets mo? Malinaw? Lahat nabibili mo. Di ba? May lumaki tumaas yung bill ng kuryente nyo, lalo ngayon, mainit, tama? Pag simpleng buhay, kahit magkano pa yan, bayaran mo nang hindi sasakit ang ulo at bulsa mo. Yung nanay mo pag nagbayad, pansin nyo, komplikado. Dumating yung kuryente, putang ina, meron na naman. Kakabayad ko lang. Di ba? Tapos aawayin mo yung Meralco pag tumaas. Di ba? Wala kang pakialam sa halaga niya, basta may pera ka. Nagiging simple ang buhay. Kaya kung gusto mo ng simpleng buhay, magparami ka ng pera. Kasi simple ang buhay pag marami kang pera. Dadala sa langit, lahat yan virus. Sabi ko nga, yung mga bagay na yan, hindi siya mahirap tanggapin sa akin. Ganyan na ako mag-isip dati pa. So hindi ako nahihirapan kaya pag uwi ko ng kondo, sabi ko sa best friend ko, gustong gusto ko nang sumali. Nag-reply siya. May 14,988 ka na ba? Alam mo yung reply ko? Yun lang. Naalala nyo? 50 pesos na nga lang, bawas na bawasan pa pag uwi. Yung pamasahe namin pa uwi, best friend ko na ang may sagot. Gets no? So sabi ko yun lang. Pero alam mo, wala akong pera noon. Pero, ginawang ko na, pakibasa? Ang pera, nawawala. Ang pera, nauubos. Ang paraan, unlimited. So nag-isip ako ng paraan. Ang una ko naisip, siyempre, barkada.
Pre, barkada una mong iisipin. Alam mo, nung time namin, ang uso text, di ba? Alam niyo pa ba yung GM? Talaga. Di ba ngayon kasi GC na ngayon, di ba? Pero nung time namin, GM. So yung i-add mo lahat ng contacts mo sa cellphone mo, tama? So naka-add na lahat sila. Ang sabi ko sa kanila, nilagyan ko ng ganyan, no? Yan. Sabi ko sa kanila, mga tol, may problema ako. Tapos may sad face na ganyan. Alam mo, lahat sila nag-reply. Tol, nasan ka? Usap tayo. Pag-usapan natin yung problema mo. May kaibigan ako, tol, alak lang yan, mawawala yan. Mga buraot ba? Buraot. Tapos may mga kaibigan ako, tol, kahit anong problema mo, nandito kami para sa'yo. Ginanon ako. Lumakas loob ko. Sabi ko, Lord, thank you. Nag-bless ako ng mga totoong kaibigan. Sinabi ko, tol, ang problema ko, pera. Ayun, putang ina, wala nag-reply. Oh, huwag niyo akong tawanan. Yung kaibigan ko at kaibigan mo, parehas lang yan. Hindi ba? Di ba ganyan ang tropa? Pag nagiinuman, ang daming usapang kalokohan, babae, chicks. Di ba? Pag yung mga babae, ang usapan love life, ang gagaling mag-advise ng mga yan. Lahat ng words of wisdom lumalabas sa bibig niyan. Pero, pag usapan pera, change topic. X. X na. So ano pangalawa na isip ko? Nanay ko po, nasa Hong Kong. DH siya. Katulong po siya sa ibang bansa. Sabi ko sa nanay ko, Ma, meron akong favor. Nag-reply siya agad, anak, wala akong pera. Malayo, malapit. Di ba? Sinabi kong pera. Magkatunog. Englishin ko, money. Malapit. Ganang tawag dyan, mother's instinct. Kaya, alam mo, ganyan yung mga magulang, no? Naguhugas ka lang ng pinggan, lalapit yan. Wala kang pera, no? Pucha, hindi ba nagmamagandang loob ka lang? Ma, I love you. Gumanyan ka. May papabili ka na naman, no? Hindi ba pwede naglalambing ka lang? Kaya kayong mga nanay kayo, masyado kayong nagmamagandang loob lang yung anak mo, tingin mo agad pera, pero mga 50% na. Di ba? Sabi ko, pero dinerecho ko yung mother ko kasi wala akong choice eh. Sabi ko sa nanay ko, Ma, kailangan ko ng 15,000. Sasali ako sa negosyo ng best friend ko, ganito. Pinaliwanag ko sa kanya. Alam mo, na-bless ako kasi yung nanay ko, sobrang supportive niya. Nag-reply siya, tigil-tigilan mo kung hayop ka kung nagpapasuko. Supportive, di ba? X. So ano naisip ko paraan? Wala na talaga akong choice. Last resort ko na to. Nagbenta ako ng PSP tsaka 2 cellphone. O, huwag niyo akong tingnan ng ganyan. Akin to mga to. Ayop ka. Sabi ko, benta, tabi yung isa. Oh. Nag-isip ka na agad, shit, di ko kayang gawin yan. Akin naman yung mga yan. Hindi ko na sinabi sa nanay ko. Nag-join ako, nabuo ko yung 15,000. Ngayon, pagka-join ko, ang unang sabi ko sa best friend ko, wala akong pakialam sa produkto nyo. Ang tanong ko sa kanya, paano ako kikita ng pera? Pinaliwanag niya sa akin. So nagdala ako ngayon ng mga kaibigan ko. Unang araw ko, 15 kaibigan ko, pangalawang araw, 10 kaibigan ko. Naalala yung basta? Siyempre, gantihan lang naman to eh. Diba? So na-invite ko, 25 na kaibigan ko na dala ko, 2 araw pa lang. Alam mo, sobrang ganda. Ganda ng business, tama? Napapalaki ang kita. Eh hindi po ako business-minded, no? Kaya hindi ko alam, kaya naintindihan ko that time. Kaya pala ang negosyante, umaasenso kasi yung kita napapalaki. Kasi senyales po yan eh. Pag yung kinikita mo hindi lumalaki, hindi ka yayaman dyan. Pero pag yung kita mo lumalaki, naku, nararamdaman mo unti-unti yung asenso, tama? Marami sa atin, hindi sa ganay sa ganito. Bakit? Hindi naman tayo tinuruan magnegosyo talaga eh. Tama? Ano ba yung tinuro sa atin? Diba? Yung salitang atin, diba? Mag-aral ka mabuti, maghanap ka ng magandang trabaho, mag-ipon ka, tsaka mag-negosyo. Nakapag-negosyo? Hindi. Dahil walang ipon. Anong ginawa? Trabaho, 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 trabaho. Tumanda na sa trabaho, wala pa ring ipon. Diyan tayo sanay. Tama? Dito tayo sanay. Diba? Yung employment o kaya yung sasahod ka sa salary. Tama? O, mas gusto mo yung 15,000 kesa 900 pesos. Tama nga naman. Di ba? Mas nakakabuhay yung 15,000 na sweldo kaysa 900 pesos na kita. Agree? Oo. Pero ito nga lang, masipag tamad ka, 15,000 ka pa rin. Tama? Oo. Mas sipag ka, yung katrabaho mo tamad, at the end of the day, parehas pa rin kayo ng sweldo. Bakit? Kasi nga, pag nandun ka na sa employment, yung income mo, fix. Real talk po ito. Real life situation po ito.
Hindi po to galing sa Google o sa libro. Ito yung nakikita natin na buhay ng mga nagtatrabaho sa labas. Kaya huwag ka masasaktan kasi alam mo sa sarili mo, ito na yung na-experience mo. Tama, mali. Tama, mali. O, pagkasweldo mo ng A15, kailangan mong itipid hanggang A30. Tama ba itatawid mo yan? Pagdating ng A15, sweldo, tipirin mo hanggang A30. Magmula A30, tipirin mo hanggang A15. Yan ang nangyayari sa labas. Bakit yung nagtatrabaho walang ipon? Ipakita ko po sa inyo. Para hindi kayo nagtataka. Minsan marami nagtataka sa inyo, ba't kaya hinahirapan ako mag-ipon? Una sa lahat, pag pumapasok ka na sa trabaho, namamasahe ka, tama? Meron ba dito pag nagtatrabaho, nagja-jogging, papuntang trabaho, jumping rope para masaya? Yung tipong taga Valenzuela ka, ang trabaho mo Pasay. Meron? O, di ba namamasahe ka? Saan galing yung pamasahe mo? Sa sweldo, sa sahod. Ano pa? O, nagbabayad ka na ng bills, tama ba ako? O, dati wala kang responsibilidad. Nung may trabaho ka na, ano sabi ng nanay mo? O, sa'yo na yung grocery ha? Sa'yo na yung kuryente? Sa'yo na yung tubig? O yung wifi, ikaw na bahala dyan. Di ba ganyan? E paano kung independent ka pa, pati apartment mo, binabayaran mo? Tama? O, ano pa? Siyempre, kumakain ka. Pagkain. Sabi ko pagkain, parang hindi nyo alam yun. Food, pagkain. Manok, nakatikim na? Talaga? O, palakpakan nyo sarili, nakakain na kayo manok. Di ba? O, meron ba dito kumakain once a month? O, di ba? O, ano pa? Eto, nagbibisyo ka. Tama ba ako? Magkano yosi ngayon? 10 piso, minsan pamasahe mo na yun, tama? Magkano Red Horse? Alam mo yan, kagabilang lasing ka. O, mahal, di ba? Minsan, yung sweldo mo ng isang araw, nauubos ng isang gabi lang din. Di ba? Lalo na pag medyo mayabang ka, kasama yung katrabaho mo, sa akin isang bucket. Pag uwi mo, wala na yung laman yung wallet mo, napapatanong ka, bakit? Nasaan na? Nangyayari? O, eto pa, basahin yung mabuti. Kasama to sa gastos mo. Pakibasa ng malakas. Sabi ko malakas eh. Sabi mo sa katabi mo. O, bakit ko sinama yan? Gastos to. Agree? Nanliligaw ka pa lang, may gastos ka na. Eh, sinagot ka, patay kang bata ka. May mansary na kayo. Anniversary. Tama? Oo. Eh, paano pag yung jowa mo, malandi, gusto niya, daysary. Araw-araw, date. Kakain kayo ng sabay. Ano pa, manonood kayo ng sine. Flowers. Di ba? Kung hindi mo kaya yung Ferrero, chocolate. Di ba? Bibilang mo ng maliit na teddy bear. Di ba? Teddy bear. Di ba? O. Lahat yan gastos. Kaya huwag kang magtataka kung wala ka na iipon. Truth hurts, reality bites. Yung trabaho mo o yung pinagtatrabahuhan mo, masakit pero totoo. Pang-survive lang talaga siya everyday. Masakit to pero kailangan mong marinig para magising ka. Walang masama sa sinasabi ko. Masama lang to sa tao, hindi ka ngayong tanggapin yung realidad. Pero reality to. Di ba? Tanggalin mo yung ego mo, kuya. Ate, tanggalin mo yung ego mo. Di ba? Tanggalin mo yan. Maiintindihan mo ko. Tama? Oo. Sa mga nag-aaral, welcome to the real world. Ito yung nag-aantay sa'yo. Kung hindi ka tambay, hindi ka unemployed, employed ka, tapos ito yung nangyayari sa'yo. Tama? Hindi mo deserve yan. Deserve nyo ba ang 15,000? Alam mo kung sasabihin mo sa akin, deserve mo to? Kawawa ka naman, nakalimutan mo na yung halaga mo. Hindi ba? Hindi ka pang 15,000. Pang milyon-milyon ka. Di ba? O, ibigyan ko kayo ng idea. Bakit ko sinabing pang milyon-milyon ka? Pamilyar ba kayo sa bilyaran? Bilyaran. Ang bilyaran, kumikita ng 1,000 hanggang 2,000 per day. Isang table po yan. Kasi 100 per hour yan eh. Tama? Tapos, pamilyar po kayo sa K9, yung aso? 1,000 per hour po yan, ha? Di ba? Pamilyar po kayo sa tao? Nakakita na po kayo? Nagtatanong lang po. Nakakita? Magkano yan ang sweldo niya? Basic. 570. Gawin na lang natin 600. Sige. Di ba? 600. Di ba? Tignan mo paliwanag ko sa mga hindi makagets. Bilyaran, walang buhay, bagay lang to. Hindi nakapag-araw, walang puso't balon-balunan. 1,000 per day. Yung K9, hayop to. Aso, 1,000 per hour? Nangyari. Di ba? Highest form of animal. Kaya mag-isip logically. Nag-aral ng high school, grade school, ng college para pumasa. Di ba?
nag 3 points, di ba? Nangopya, nangodigo, para lang makapasa. Lahat ng thesis, ginawa, 600 pesos. Ha? Alam mo sa part na to, yinuyugyug ko yung utak mo para malaman mo, hindi ka para dyan kung magkano man ang sweldo mo. Di ba? Kaya advice ko sa'yo, mag-K9 ka na lang. Oh, marunong ba't tumahol? Hindi, umungol na lang. Kaya hindi ka magaling. Oh, di ba? Oh, last example ko sa'yo. Hindi, kaya ako, huwag kayo masasaktan ha. Pero pinapaalala ko kung ano yung halaga mo eh. Na nakalimutan mo na. For example, merong sobrang yaman, na disgrasya, nawala yung mata niya. Willing siyang bumili ng mata. Ikaw na lang ulit. Bibiliin ko yung mata mo, 2 milyon, 2 mata. Tatanggalin natin gamit kutsara. O gusto mo long nose. 2 milyon, 2 mata tatanggalin. Deal or no deal? No deal? Siguro mukhang pera to. 5 milyon. Ayaw mo pa din? O, 10 milyon, yung nakasulat dito kanina. 2 mata tatanggalin. Deal or no deal? Gusto niya 10 milyon, no? 50-50. Oh, mag-decide ka. Deal or no deal? Huwag ka makikinig sa mga demonyo. Minsan ganun eh. May anghel tsaka demonyo sa tenga natin eh. O sige. No deal. Anong point ko? Isang parte ng katawan mo, multi-million ang halaga, tapos mamamatay ka, wala kang milyon. Mag-isip ka mabuti, kuya. Mag-isip ka mabuti, ate. Ha? Hindi yun ang halaga mo. Actually, hindi ka milyon-milyon. Priceless ka nga eh. Priceless ka, sana maalala mo pa. Hindi porket yan yung nakasanayan mo, yan na. Meron ka pang mas mataas dyan na pwedeng kitain. Kailangan mo lang lawakan yung isip mo. Kailangan lang liwanagan mo yung pagtingin mo para makita mo kung magkano halaga mo. Di ba? Tapos tignan mo, magtatrabaho ka at age of 20, magre-retire ka at age of 60. Di ba? 40 years ng buhay mo, trabaho. Don't get me wrong ha. Walang masama sa trabaho basta moral, legal, wala ka naapakan tao. Yung kumakain yung pamilya mo sa malinis na pera, it's okay eh. Wala namang masama dito. Alam mo masama, pag ginawa mo siyang lifetime, di ba? Hindi ipapamana sa'yo yan. Bakit? Pag sobrang loyal mo, ipapamana sa'yo? O dahil matagal ka nagtatrabaho dito, yung kalahati ng kumpanya sa'yo na. Hindi, di ba? Tama. O naging loyal ka, separation pay mo, magkano? Sabi natin kalahating milyon. Alam mo, insulto ang kalahating milyon na separation pay. Kahit pasabi na lang natin, wag nang ganyan. 1 milyon, insulto pa rin sa akin yan. Tanong nyo bakit? 40 years na magtatrabaho, 1 milyon lang yon. Di ba? Alam mo, ibig sabihin yan, ito 1 milyon. Nagamit na namin yung lakas mo, yung edad mo. Hahanap na ulit kami ng mas bata kesa sa'yo. Masakit, pero totoo. Hindi kita sinasaktan. Sakto lang. Hindi ko po ito gawa-gawa. Kung nag-work ka, maintindihan mo ako. Sa mga estudyante, yan ang nag-aantay sa'yo. So ikaw, pwede kang maging matalino na sa pagiging desisyon mo. Okay? Malinaw? Ulitin ko, hindi yan ang halaga mo. Pag-araw, walang pusot balun-balunan. 1,000 per day? Yung K9, hayop to. Aso, 1,000 per hour? Nangyari. Di ba? Highest form of animal. Kaya mag-isip logically. Nag-aral ng high school, grade school, ng college para pumasa. Di ba? Nag 3 points. Di ba? Nangopya, nangodigo. Para lang makapasa. Lahat ng thesis, ginawa. 600 pesos. Ha? Alam mo sa part na to, yinuyugyug ko yung utak mo para malaman mo, hindi ka para dyan kung magkano man ang sweldo mo. Di ba? Kaya advice ko sa'yo, mag-K9 ka na lang. Marunong ba't tumahol? Hindi, umungol na lang. Kaya hindi ka magaling. Di ba? Last example ko sa'yo. Hindi, kaya ako lang, huwag kayong masasaktan ha. Pero pinapaalala ko kung ano yung halaga mo eh. Na nakalimutan mo na. For example, merong sobrang yaman, na disgrasya, nawala yung mata niya. Willing siyang bumili ng mata. Ikaw na lang ulit. Bibiliin ko yung mata mo, 2 milyon, 2 mata. Tatanggalin natin gamit kutsara. Gusto mo long nose. 2 milyon, 2 mata tatanggalin. Deal or no deal? No deal? Siguro mukhang pera to. 5 milyon. Ayaw mo pa din? 10 milyon, yung nakasulat dito kanina. 2 mata tatanggalin. Deal or no deal?
Gusto niya 10 milyon, no? 50-50. Oh, mag-decide ka, deal or no deal. Huwag ka makikinig sa mga demonyo. Minsan ganun eh. May anghel tsaka demonyo sa tenga natin eh. O sige. No deal. Anong point ko? Isang parte ng katawan mo, multi-million ang halaga, tapos mamamatay ka, wala kang milyon. Mag-isip ka mabuti, kuya. Mag-isip ka mabuti, ate. Ha? Hindi yun ang halaga mo. Actually, hindi ka milyon-milyon. Priceless ka nga eh. Priceless ka, sana maalala mo pa. Hindi porket yan yung nakasanayan mo, yan na. Meron ka pang mas mataas dyan na pwedeng kitain. Kailangan mo lang lawakan yung isip mo. Kailangan lang liwanagan mo yung pagtingin mo para makita mo kung magkano halaga mo. Di ba? Tapos tignan mo, magtatrabaho ka at age of 20, magre-retire ka at age of 60. Di ba? 40 years ng buhay mo, trabaho, 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 trabaho. Don't get me wrong ha. Walang masama sa trabaho basta moral, legal, wala kang naapakan tao. Yung kumakain yung pamilya mo sa malinis na pera, it's okay eh. Wala namang masama dito. Alam mo masama, pag ginawa mo siyang lifetime, di ba? Hindi ipapamana sa'yo yan. Bakit? Pag sobrang loyal mo, ipapamana sa'yo? O dahil matagal ka nagtatrabaho dito, yung kalahati ng kumpanya sa'yo na. Hindi, di ba? Tama. O naging loyal ka, separation pay mo, magkano? Sabi natin kalahating milyon. Alam mo, insulto ang kalahating milyon na separation pay. Kahit pasabi na lang natin, huwag nang ganyan. 1 milyon, insulto pa rin sa akin yan. Tanong nyo bakit? 40 years na magtatrabaho, 1 milyon lang yon. Hindi ba? Alam mo, ibig sabihin yan, ito 1 milyon. Nagamit na namin yung lakas mo, yung edad mo. Hahanap na ulit kami ng mas bata kaysa sa'yo. Masakit, pero totoo. Ha? Hindi kita sinasaktan. Sakto lang. Hindi ko po ito gawa-gawa. Kung nag-work ka, maintindihan mo ako. Sa mga estudyante, yan ang nag-aantay sa'yo. So ikaw, pwede kang maging matalino na sa magiging desisyon mo. Okay? Malinaw? Ulitin ko, hindi yan ang halaga mo. Okay? Naalala niyo na? Diba? Sabihin mo, pang milyon-milyon ako. Sabihin niyo sa sarili niyo, pang milyon-milyon ako. Ang halaga ko, milyon-milyon. With conviction, with feelings, ang halaga ko, milyon-milyon. Yan, dapat. Di ba, kahit sinabi ng nanay mo, wala kang silbi. Sabi mo, ma, milyon-milyon ako. Pag sinabi ng nanay mo, wala kang kwenta. Ma, mali ka dyan, ma. Sabi nung tambay na milyonaryo, pang milyon-milyon ako. Ganun lang yun. Dapat mo paniwalaan yan para maging milyonaryo ka talaga. Diba? So, yung mga bagay na yan ang lalong nagbaon sa akin bakit ko ginawa yung front row. So, ito yung nangyari sa akin nung talaga, isi-share ko po ito ng 3 araw lang. Kasi 10 years po ito eh. Okay lang, 3 araw. So, pakita ko po yung income ko nung nag-start po ako. From 900 pesos, 1827, ganyan. So, ganito po ako nag-start. Ito may sulat. So, yan po yung mga unang income ko noon. So, 3,000 pag tambay ka, pwede na ba? Yes! Oo naman. Pag tambay ka. O pag housewife ka, pwede na 3,000? Isang linggo po yan. Kung estudyante ka, pwede na. Di ka na humihingi ng baon sa nanay mo. Pwede na. Kung nag-work ka, may sweldo ka na, tapos may dagdag ka pang income, pwede? Kasi dagdag mo yung sweldo mo, tapos yung kinikita mo dito, ang laki ng kinikita mo sa isang buwan. Tama? So ganyan po ako nag-start. And then after ilang years, 3 years po. Okay? After 3 years, ito na po yung income ko. So mga 2012 po yun, ito 2015. So yung isang linggo ko dito, 14,800, 1 week. After 7 days, 16,000, 26,000, 18,000, 47,000, 1 month ko, nag-100 plus na po ako sa isang buwan. Okay? So, 3 years po yan. So, ano nangyari sa akin after 3 years? Diba? Naging top earner po ako, consistent. Sa school, never po ako nag-top. Diba? Dito, nag-top ako. Top ako sa listahan lagi ng maingay, nagkakalat, ganon. Pero dito, top earner kasi isa ka sa kumikita ng malaki. Okay? And then, ngayon, dahil nag-100 plus na tayo, buwan-buwan that time, doon ko po na-hit yung first million ko. Okay? Bawi! Sobrang bawi. Kahit mabawi mo siya, pag tinuloy-tuloy mo lalo, yung pagbawi mo, tuloy-tuloy lalo. Gets? And then after niya, nung 5 years na po ako sa front row, nagto-250 plus na po ako buwan-buwan. 5 years doing the business. Okay, sulit ang 5 years? Yes. Sulit yung sipag ng 5 years? Yes. Sobrang sulit. Ngayon, kung sa trabaho mo at sweldo mo ngayon, after 5 years, mag-100 plus ka dyan, ituloy mo yung ginagawa mo kasi maganda yan.
Pero kung alam mo sa sarili mo, di ba, honest ka sa sarili mo, hindi ka mag-100 plus after 3 years, 5 years dyan, sa tingin ko kailangan medyo mag-isip-isip ka ng konti. Tama? Habang hindi ka pa tumatagal lalo sa work. And then after nyan, sige next ko na to. Hi guys. Nung umabot na po ako ng 6 na taon sa front row, ito na po yung income ko. Okay? So share ko siya ulit. Ito po yung weekly ko dyan. Okay? So sabihin ko po yung date, okay lang? So, sabihin ko yung date. Yung March 1 ko, 80,100, isang linggo po yan. March 1. Anong kasunod ng date? March 8, tama? After 7 days. Hindi pa ubos to, March 8, pagdating ng March 1, March 8, 96,000 isang linggo. Ulitin ko, hindi pa ubos to, meron pa ulit. After 7 days, March 15, 106,000, and then 74,000, 1 month ko, 357,000. Ulitin ko ang kausap nyo po, first timer sa ganitong negosyo, tambay, hindi po ako professional. Okay? Pero bakit ako nagkaroon ng chance kumita ng ganito? Kasi po, dahil po sa negosyo na to. Kasi kahit gaano ako kagaling, galing ako sa magandang school, kung hindi ako magbe-business, hindi ko mararanasan yung ganitong income tama? Hindi pa ubos yung 80,000 yan. Pagdating ng second month, April 5, 144,000, 1 week, 113,000, 89,000. So yung 1 month ko, 433,000. Nung May, 91,000, 85, 93, 82, 71, another 400,000 siya. So, bawi. Ito, 5 months tong income ko dito. Same lang din yung pinakita ko. Yung 5 months ko dyan, ang total ko, umabot ako ng balik natin. Okay? Umabot ako ng 1.8 million in just 5 months. Okay? May tanong lang ako. Pag-usapan natin ulit yung ipon. Pag ganito yung kinikita mo, makakaipon ka na? Yes! Wala ka ng choice. 57,000, panggastos sa pamilya, buhay o sobrang buhay? Yung 300,000, saan mo dadalhin? Diretso mo sa bangko. Malinis na 300,000 savings. Di ba? 33,000, buhay pa rin pamilya? Yes! Di ba? 400,000, dagdag savings ulit. So 2 months, magkano na ipon mo? 700,000 na. Plus 400,000 mo pa, 1.1 million na. Plus 200,000 mo pa, 1.3 million na. Plus 300,000 mo, in 5 months, meron kang 1.6 million na ipon, pwede na? Yes. Alam mo, huwag nyong iti-take yung advice ng naririnig nyo sa ibang tao. Sinasabi nila, naku, mag-ipon ka, magtipid ka para makaipon ka. Di ba yan yung mga naririnig natin? Paano mo titipirin yung kulang? Alam mo ang sikreto sa pag-iipon? Kumita ka ng malaki. Para wala kang choice, nakakaipon ka na. Hindi yung may ipon ka, pero lahat ng bagay na gusto mo, sinacrifice mo na. Alam mo yung payat ka na, makaipon lang? Di ba? May gusto ka, hindi mo binibili para makaipon lang. Pwede naman, nabili mo yung gusto mo, nakain mo yung gusto mo, napunta mo yung lugar na gusto mo, tumulong ka sa taong gusto mong tulungan, sa family mo, tapos may ipon ka pa din. Alam mo tawag ko sa ganun? Simpleng pag-iipon. Yung gutom ka para makaipon, ang tawag ko doon, komplikadong pag-iipon. Kahit magkano maipon mo ngayon, pag may emergency, ubus lahat yan. So yung ipon, minsan hindi pa rin sapat kahit nagsakripisyo ka na. Tama? And after nyan, ano nangyari? Dumating ang pandemic, milyon pa rin ang kita natin. Pandemic po yan. So, alam nyo, yung mga ganitong klase ng emergency, hindi natin kayang iwasan, pero pwedeng paghandaan. Tama? Try lang natin isipin. What if, mga next year, merong matinding emergency parating sa pamilya mo? Ang tanong ko, yung kinikita mo ngayon, yung ipon mo ngayon, sapat na kaya yan? Di ba? Gaano ka kasigurado sapat na yung kinikita mo at ipon mo pag may emergency next year? Ang tanong ko sa'yo, gaano naka-ready yung bulsa mo para sa parating na emergency? Tama? Kaya huwag kang makakampante. Kahit maganda yung trabaho mo at sweldo mo, huwag kang makakampante. Hindi mo alam ang pwedeng mangyari. Ulitin ko, hindi natin kayang iwasan, pero pwedeng paghandaan. Diba? So dapat ready ka na ngayon. Okay? And then after nyan, syempre, naranasan kong kumita ng maganda, nakaipon ako. So alam mo, doon ko na-experience na pag kumikita ka na pala ng malaki, nagiging posible pala lahat ng bagay na gusto mo. Nabibili mo na pala yung pangarap mo, tama? O nakukuha mo yung mga bagay na pangangailangan mo, tama? So ako, di ba, nabili ko yung mga sasakyan na gusto ko, pero alam nyo to bonus lang po ito. Pag sinabing bonus, pwede mong gawin, pwedeng hindi, nasa sayo kasi pera mo naman yan eh. Tama? Ako kasi, bata pa lang ako, mahilig na ako sa sasakyan. So from normal car to SUV, to
to Mustang, to Camaro, lahat yan na-drive ko siya. Diba? O, bawi na ako sa 14,000. Tapos, yung pinaka-dream car ko, nabili ko siya last 2019. So, Nissan GTR siya. So, yan yung sasakyan ko ngayon na, yan talaga yung pinaka-ultimate dream car ko. Diba? Magkano bili ko dyan? Mura lang ang bili ko dyan. Magkano? 14,000. O, tama. 14,000 lang nilabas ko few years ago. Diba? Yan lang ang bili ko. Pero magkano halaga talaga yan? 8 million yan. Diba? Alam mo, pagdating ng panahon, yung 14,000 na yan, ngayon malaki siya sa'yo. Pagdating ng panahon, yung 14,000 na yan, barya na lang sa'yo. Di ba? A month ago, last month, nagpalit ako ng gulong, 2 gulong. Di ba? 30,000 po yun. Isa. So, 4 na gulong ko, 112,000 ang halaga. Bakit ko siya sinasabi? Di ba, isipin mo, gulong 112,000, presyo ng pangarap mong NMAX. Tama? Bakit ko siya sinasabi? Para malaman mo, alit talaga ng 14,000 pag kumikita ka na. Nagpa-change oil ako ng karaan, 17,000. Brake pads ko, 14,000. Gasolina ko monthly dyan, 15,000. Anong point? 14,000, barya pagdating ng panahon sa'yo. Ganun siya. So masarap na kumikita ka, nabibili mo yung gusto mo, plus nakapag-tour ka ng iba't ibang bansa, magyate sa Dubai, di ba? Yan, tapos nagtumambay sa London. Di ba, masarap din kayo tumambay sa London. Di ba, doon ka umulim ng Red Horse. May Red Horse ba doon? Wala. Okay? So, yan, nagkataon pa. Na-meet ko yung ninang ko. Si Queen Elizabeth. Ninang ko yan kasi syempre dahil mayaman kami. Alam mo na. Okay, joke. Pera mo naman yan eh. Tama? Ako kasi, bata pa lang ako, mahilig na ako sa sasakyan. So, from normal car, to SUV, to Mustang, to Camaro, lahat yan na-drive ko siya. Diba? O, bawi na ako sa 14,000. Tapos, yung pinaka-dream car ko, nabili ko siya last 2019. So, Nissan GTR siya. So, yan yung sasakyan ko ngayon na, yan talaga yung pinaka-ultimate dream car ko. Diba? Magkano bili ko dyan? Mura lang ang bili ko dyan. Magkano? 14,000. O, tama. 14,000 lang nilabas ko few years ago. Diba? Yan lang ang bili ko. Pero magkano halaga talaga yan? 8 million yan. Diba? Alam mo, pagdating ng panahon, yung 14,000 na yan, ngayon malaki siya sa'yo. Pagdating ng panahon, yung 14,000 na yan, barya na lang sa'yo. Diba? A month ago, last month, nagpalit ako ng gulong, 2 gulong. Diba? 30,000 po yun. Isa. So, 4 na gulong ko, 112,000 ang halaga. Bakit ko siya sinasabi? Diba, isipin mo, gulong 112,000, presyo ng pangarap mong NMAX. Tama? Bakit ko siya sinasabi? Para malaman mo, alit talaga ng 14,000 pag kumikita ka na. Nagpa-change oil ako ng karaan, 17,000. Brake pads ko, 14,000. Gasolina ko monthly dyan, 15,000. Anong point? 14,000, barya pagdating ng panahon sa'yo. Ganun siya. So masarap na kumikita ka, nabibili mo yung gusto mo, plus nakapag-tour ka ng iba't ibang bansa, magyate sa Dubai, di ba? Yan, tapos nagtumambay sa London. Di ba, masarap din kayo tumambay sa London. Di ba, doon ka umulim ng Red Horse. May Red Horse ba doon? Wala. Okay? So yan, nagkataon pa, na-meet ko yung ninang ko. Si Queen Elizabeth. Ninang ko yan kasi syempre dahil mayaman kami. Okay, joke lang. Okay, so sa nag-shooting yung Transformer, ito yung saan siya nakatira? Sa Buckingham Palace. Di ba? Alam mo, may trivia dyan. Nalaman ko after ko magpa-picture dyan. So, alam mo, di ba, yellow yan mga yan. Totoong gold pala yung mga yan. Kaya naisip ko noon, tangina ko nasa tondo to, matagal ng ubos. Kasama ako sa lumalagari. Hindi, alam nyo, nung bata ako, alam mo, ang pinagkakakitaan ko, bote, dyaryo, sirang electric fan, kahit hindi siya sira, basta electric fan na walang kasamang tao. Yari ka sa akin. Malit ako. Hindi kasi, ano yan eh, binibenta namin yan para lang, bata pa ako noon, para lang makabili ako ng sisiw na kulay pula, dilaw, violet. Alam nyo ba yung sisiw na yon? Alam nyo, scammer yung mga nagbebenta ng ganyan. Bakit pag nasa iyo, napatay agad? Hindi ba? Sa kanila, ang tagal-tagal. Pero pag sa'yo, namamatay agad ng scammer yung mga ganyan eh. Anyways, so ano pa nangyari sa akin? So lahat to naging bonus na to. Di ba? Mga sukli na lang to. Ano pa? Ito yung total ng kinita ko, mabot na siya ng 19 million. Okay. Malaki ba ang 19 million? Malaki. Malaki talaga yan. Pero
Hindi yan ang gusto kong maisip nyo sa 19 million. Kung sumisweldo ka ng 20,000 ngayon, malaking sweldo yan. Malaking sweldo? Yes naman, di ba? Tapos sabihin na lang natin, 20 anyos ka pa lang, ang sweldo mo na 20 mil. Naku, napakaswerte mo. 20 years old ka, kumikita ka ng 20,000 sa trabaho. Alam mo, kung sa 20,000 na yan, kailan mo kaya kikita yung 19 million? Na-compute ko na po yan. 95 years. Plus 20, 115 years. O, may tanong ako, seryosong tanong. Buhay ka pa? Hindi, malay mo, vampira ka pala, immortal ka. Anong point ko? Sinabi doon ni Jap kanina, yung oras na matitipid mo, isa yan sa pinakamagandang makukuha mo sa front row. Matitipid mo yung oras mo. Diba? Kasi, kikitain mo naman yan sa labas. Yun nga lang, sa matagal na panahon at di mo sigurado kung buhay ka pa. Gets? Paano kung hindi ka 20 mil? Paano kung 10,000 ka, 15 mil ka? Di mas matagal lalo. So, oras. Kung ang halaga ng oras sa front row, 14,000 lang, anak ko, sulit na yung 14,000 mo kung ang kapalit niya time. Ang oras po, wala pong presyo yan. Yung mga mayayaman sa labas, yung mga bilyonaryo, pwede naman nilang bilhin yung oras kung nabibili lang oras, kaso hindi. Di ba? So, i-value mo sana yung edad mo. Kalokohan po yung shop sa SM na Forever 21, wala pong ganon. Okay? Scam po yun. Okay? So, ang oras mo, nadadagdagan. Traidor yan. Diba? This year, nadagdagan yung edad mo. Tama? Yung iba, madadagdagan na this year. Next year, ganun na naman. Sayang. Hindi mo na kayang ibalik yan. Diba? Meron ba dito mga 16 years old? 16. Wala. Meron isa lang. Gusto ko yung guess. 17. Ayan, yung mga 17. Okay. Kayo 17 kayo, diba? Okay lang ba? Sa inyo na lahat ng meron ako, palit lang tayo ng edad. Kasi ano na po ako 19. Tinuwanan niyo ako. 34 na po ako. Palit tayo ng edad. 16 years, di ba? Ay, 16 years old. So, ibig sabihin nun, 18 years ang natin. Gap natin, no? Okay lang ba? Ibalik niyo ako sa 16. Palit tayo. Ikaw yung 34. Pero sa'yo na lahat ng meron ako. Ibig sabihin nun, pag ginawa mo kung 16 at naging 34 ka, instant, maganda na yung buhay mo. Pwede ba yun? Kaya mo bang gawin? Sino dito may kayang gawin? Wala. Nag-gets yung point ko? Pagbalik-balik na rin mo ang mundo. Yung edad mo, araw-araw nadadagdagan yan. Di ba? Hindi siya forever 16. 5 years from now, 21 years old na siya. Sayang yung edad ko, hindi mo nilalagay sa tama. Tama? Oras. Di ba? Ngayon, pag kumita ka na ng ganito, para kanino ba yan? Sa tingin nyo? Ay, di nyo alam? Sarili, tsaka? Pagpapayaman ka para sa pamilya. Ako ganun din. Di ba parehas tayo? Obvious ba? Nanay ko po yan. And ang tagal na niya, 3 years old po ako, nag-a-abroad na siya. So wala akong kasamang lumaki. Mga pinsan, kamag-anak. Kasi nag-iisang anak po ako, yung tatay ko, nag-family planting. Alam niyo po yung family planting? Oo, nag-family planting siya, kaya di na nakabalik. So single mom yung nanay ko. Single mom yung nanay ko. Single mom. Single mom na nanay pa, no? Single mom yung parent ko. Single mom, okay? Siya yung naging reason ko kaya ako kumita ng malaki. Ganun pala, no? Pag may nahabol ka ng oras ng mga taong mahal mo sa buhay, bibilisan mo pala talaga, no? Di ba? Ako, 34 na po ako. Yung nanay ko, 59 na po. Ay, 58 na po siya ngayon. Plus 30 years. Eto, ilang taon na ako noon? Plus 30 years. 64 ako, tama? Yung nanay ko, 59 plus 30 years. Ilang taon na siya noon? Ha? 89. Gaano ka kasigurado yung nanay ko buhay pa at age of 89? O, ikaw tanungin kita. 5 years from now, gaano ka kasigurado ko yung nanay at tatay mo buhay pa? Bakit ko sinasabi yan? Habang nandyan, sana makabawi ka man lang. Di ba? Habang buhay. Di ba? Habang buhay, ma-spoil mo kasi mula nung pinanganak ka, ni-spoil ka niyan eh. Lahat ng tinuro mo, lahat ng kailangan mo, di ba binili para sa'yo? Tama? Tama? Oh, so hindi naman siguro masama no, kahit nag-aaral ka, kahit bata ka pa lang, ikaw naman yung gumagawa ng ganyan sa parents mo. Alam nyo, itong picture na to, ito yung unang araw, first time ever, na sinundo ko siya sa airport na may sasakyan na kami. Nanay ko, negative pa yan ha. Di niya alam eh. Sinundo ko siya sa airport. Alam niyo po yung airport? Yung daungan ng barko? Airport. Sinundo ko siya. Siyempre, kita kami. Mga chup-chup, I miss you.
Yakap-yakap pa kami. Tinulak ko na yung cart papuntang parking lot. Sabi ng nanay ko that day. Ito yung araw na to. Sabi ng nanay ko, ang layo naman ng pinarkingan ng inarkila mo. Kasi dahil wala kami sasakyan, maski owner motor, wala as in, wala kaming ganyan. Taxi, FX, jeep, di ba? Yan ang inaarkila namin makapagsundo lang sa airport dati. Eh, hindi niya alam. Tinulak ko. Nakita ko yung sasakyan ko, Lancer. Binuksan ko sa susi. Tutut. Sabi ko sa nanay ko, ma, nabili ko nga pala dahil sa kinita ko sa front row. Alam mo yung tsura? Ganito. Katawa ka, di ba? Poker face. Alam nyo, na-down ako. Gusto mo lang bakit? In-expect ko yung salitang, wow, I'm proud of you. Pucha, di ko narinig. Wala siyang sinabi. Sabi ko, bad trip. Ang tagal kong pinagpraktisan yung ganung... Hindi, prinactice ko yun yung nabili ko dahil sa kinita ko sa... Walang dating sa kanya. Pucha, binuksan ko. Nilagay ko yung maleta niya sa trunk. Alam mo yung nanay ko nasa kabilang side, alam mo sabi niya, anak, ang ganda naman. Alam mo, naniwala lang siya nung binuksan ko. Tapos, nasa may bandang Guadalupe na kami, papunta na kami ng Tondo, no? Nanay ko, tulala. Tulala siya. Sabi ko, ma, magpahinga ka muna kasi baka napagod ka sa flight mo. Tumingin sa akin ng matalas. Sabi niya, hindi. Kanina pa ako napapaisip, ito pala yung mararating na front row mo. Alam mo, nung narinig ko yun, pucha, bumanat ako. Alam mo, sabi ko, oo nga, ma eh. Naalala mo dati, sabi mo sa akin, ang tanga-tanga ko. Di ba bobo ko? Di ba sabi mo, tigas ng ulo ko kasi hindi ko sinunod yung gusto mo? Sabi mo pa nga, sayang yung pag-abroad mo dahil iba yung ginawa ko eh. Hindi pa ako tapos humugot. Pinalo ako habang nagdadrive. Sabi niya, ikaw naman, sina-challenge lang kita noon. Alam mo, that day, na-realize ko, yung tigas pala ng ulo no, nagagamit sa tama. Alam mo, sabi ng nanay ko dati, itigil mo yan. Ayun, tinuloy ko. Mag-abroad ka, sabi niya sa akin. Hindi, nag-stay ako sa Pilipinas, nag-front row ako. Huwag kang naniniwala sa ganyan. Ayun, naniwala ako. Di ba? Sinabi ng nanay ko, ang bobo-bobo mo talaga. Ayun, pinanindigan ko na. Pero bobong bilyonaryo, okay lang ba? Yes! Di ba? Matagal nang matigas ulo mo, this time gamitin mo sa tama. Kaya pag sinabi ng nanay mo, huwag mong gawin yan. Gagawin ko to. Pero kung sasagot, sa utak mo lang, tandaan mo, ikaw ang nakakita, hindi sila. Ikaw ang nakaintindi, hindi sila. Ikaw ang nakakita sa amin, hindi sila. Kaya ikaw ang magdedesisyon, hindi sila. Tama? And sabi nga nila, ang tao mapagmahal sa magulang, malayo ang nararating. So kung gusto ko, nakita ko yung sasakyan ko, Lancer. Binuksan ko sa susi. Tutut. Sabi ko sa nanay ko, ma, nabili ko nga pala dahil sa kinita ko sa front row. Alam mo yung tsura? Ganito. Katawa ka, di ba? Poker face. Alam nyo, na-down ako. Gusto mo lang bakit? In-expect ko yung salitang, wow, I'm proud of you. Pucha, di ko narinig. Wala siyang sinabi. Sabi ko, bad trip. Ang tagal kong pinagpraktisan yung ganung... Hindi, prinactice ko yun yung nabili ko dahil sa kinita ko sa... Walang dating sa kanya. Pucha, binuksan ko. Nilagay ko yung maleta niya sa trunk. Alam mo yung nanay ko nasa kabilang side, alam mo sabi niya, anak, ang ganda naman. Alam mo, naniwala lang siya nung binuksan ko. Tapos, nasa may bandang Guadalupe na kami, papunta na kami ng Tondo, no? Nanay ko, tulala. Tulala siya. Sabi ko, ma, magpahinga ka muna kasi baka napagod ka sa flight mo. Tumingin sa akin ng matalas. Sabi niya, hindi. Kanina pa ako napapaisip, ito pala yung mararating na front row mo. Alam mo, nung narinig ko yun, pucha, bumanat ako. Alam mo, sabi ko, oo nga, ma eh. Naalala mo dati, sabi mo sa akin, ang tanga-tanga ko. Di ba bobo ko? Di ba sabi mo, tigas ng ulo ko kasi hindi ko sinunod yung gusto mo? Sabi mo pa nga, sayang yung pag-abroad mo dahil iba yung ginawa ko eh. Hindi pa ako tapos humugot. Pinalo ako habang nagdadrive. Sabi niya, ikaw naman, sina-challenge lang kita noon. Alam mo, that day, na-realize ko, yung tigas pala ng ulo no, nagagamit sa tama. Alam mo, sabi ng nanay ko dati, itigil mo yan. Ayun, tinuloy ko. Mag-abroad ka, sabi niya sa akin. Hindi, nag-stay ako sa Pilipinas, nag-front row ako. Huwag kang naniniwala sa ganyan. Ayun, naniwala ako.
Di ba? Sinabi ng nanay ko, ang bobo-bobo mo talaga. Ayun, pinanindigan ko na. Pero bobong bilyonaryo, okay lang ba? Di ba? Matagal nang matigas ulo mo, this time gamitin mo sa tama. Kaya pag sinabi ng nanay mo, huwag mong gawin yan. Gagawin ko to. Pero ka sasagot, sa utak mo lang. Tandaan mo, ikaw ang nakakita, hindi sila. Ikaw ang nakaintindi, hindi sila. Ikaw ang nakakita sa amin, hindi sila. Kaya ikaw ang magdidesisyon, hindi sila. Tama? And sabi nga nila, ang tao mapagmahal sa magulang, malayo ang nararating. So kung gusto mong mabless ka ng unlimited, ang priority mo, magulang mo. Oo, di ba? Alam ko, bata pa yung iba sa inyo, pero okay lang ba kakaltukan kita ng konti lang? Di ba? Imbes na busy ka sa kakabarkada, kakabisyo mo, kakajowa mo dyan, na hindi mo naman talaga makakatuluyan. Di ba? Alam mo ang gawin mo sa ganyang edad mo? Mag-grind kang kumita ng pera para makabawi ka habang bata. Di ba? O, palibasa kasi sa atin. Listen ha. Magiging seryoso ako sa part na to. Palibasa kasi sa atin, natitake for granted mo na yung magulang mo kasi nandiyan pa sila. Huwag sanang dumating yung araw na nandun na sila sa box na may salamin at dun ka pala magsisisi, ma, pa, sorry, hindi ako nakabawi. Di ba? Pwede ka naman bumawi ngayon eh. Ba't aantayin mo pag may sakit na sila? Ba't kikilos ka kung kailan mahina na sila? Kailan mo sila ipagtuturo sa ibang bansa? Pag naka-wheelchair na o habang malakas pa? Kailan mo sila pakakainin ng masarap pag wala na silang ngipin? Mag-isip ka. Kung bata ka, bata rin ang magulang mo. Kaya bawi-bawi ka pag may time. Minsan kasi hindi na importante sa'yo magulang mo eh. Kaya medyo kakaltukan kita ha, lalo na yung mga bata dito. Makinig ka sa akin mabuti kasi hindi mo yan narinig dyan sa kaibigan mo na katabi mo. Okay? Ready na ba kayo? Minsan mas importante yung barkada mo. Di ba mas sinasabi mo pang mag-ingat sila kaysa dun sa tatay mo? Mas tinatanong mo pa nga yung jowa mo kung kumain na siya kaysa dun sa nanay mo na sa ibang bansa, di ba? Tama? Oh, nung maliit ka, mama, papa lang ang sinasabi mo. Pucha, nung lumaki ka na, ang lakas na ng loob mo sumagot ng pabalang sa magulang mo. Di ba? Alam mo, nasa fraternity ka ng Alpha Kapal Mooks. Ang kapal na mukha mo. Tapos eto pa, talagang lahat dito tatamaan. Diba? Ang kapal na mukha mo at ang tigas ng mukha mo, pag hindi nabigay yung gusto mo, nagtatampo ka. Paalala ko lang ha, pasalamat ka, binuhay ka. Yung iba, plinas, nilagay sa tissue. Diba? Yung iba nga, nasa sahig lang, ginanyam pa oh. Akala ng nanay mo, sipon? Pasalamat ka, binuhay ka. Bakit? Sa tiyan pa lang, ginastusan ka na. Di ba? Pasalamat ka, araw-araw may pagkain ka sa mesa. Tama? May bahay ka nga eh. Wala kang binabayaran, di ba? Oh. Di ba kahit hirap silang pag-aralin ka, pinag-aaral ka pa rin, pero nagbubulakbul ka pa? Kaya ang tigas na mukha mo, pag hindi mo nakakuha yung gusto mo, nagtatampo ka. Wala kang karapatan. Sana, flinash ka na lang. Sorry pero totoo. Been there, done that. Hindi ko to sinasabi dahil mabait po ako, anak. Alam niyo yung sinasabi ko? Ako yun eh. Tinamaan ka, ganun talaga, it's a tie. Nag-bounce back eh. Alam mo bakit ko kinikwento yung sarili ko? Kasi alam ko meron akong kaparehas dito, isang bata na siraulo, di ba? Na tinitake for granted ang magulang, di ba? Na masyadong demanding, baka meron dito. So kung nandito ka ngayon at naririnig mo ko, baka kailangan mo talaga itong marinig para magbago yung isip mo. Oh, mahirap pag nagsisisi ka na at wala na sila. Sino dito kagaya ko, separated ang magulang? Oh, madami, no? Uso yan, huwag kayo mag-alala. Sino dito yung nasa abroad, kagaya ko? Kagaya ko, nasa abroad yung magulang. Okay, meron din. Sino dito yung namatayan na ng magulang? Okay. Kumpleto ang magulang. Okay. Alam nyo, yung mga kumpleto ang magulang, nakakaingit kayo. Kami na mga nasa abroad ang magulang, ilang birthday ang dumating, wala sa tabi namin parents namin. Graduate ako ng grade school, ng high school, ng college. Wala akong ibang kasama kundi pinsan ko na kinukurot pa ako. Picture tayo. Di ba? Ilang beses dumating yung may, yung parent day. Ano yung parent day sa grade school? Tapos ikaw wala kang kasama, lahat ng kaibigan mo, may kasama silang magulang nila. Sino dito nakaka-relate dun? Di ba?
Ilang beses yung panahon na nadadown ka at gulong-gulo ka sa buhay mo pero wala kang mapagsabihan? Nangyari? Nangyari, no? Alam mo yung napapariwara ka na pero wala pa nagtatama sa'yo. Nangyari po sa akin yan. Tinama ko lang sarili ko. Sino dito yung separated na magulang? Ang sarap, no? Pag may family day, no? Kaso, never nangyari sa akin yan. Yung family day, Sunday family day, never nangyari yan. Diba? Tama ba ako yung mga namatayan ng parents dito? Ang huling I love you mo muna nasa kabaong na siya. Tama? Huling yakap mo nung malamig na siya na bangkay. Tama? Nung buhay, pwede mo namang gawin araw-araw, no? Diba? Huling halik mo nung nasa kabaong, diba? Tama? Pero nung matanda ka na, ay nung bata ka pa, yung nanay mo, tatay mo, first kiss mo. Nung tumanda ka, inalakan ka ng tatay mo, pa, may putragis. May alak ka na naman, Di ba? Pero alam mo, nakakamiss din pala yung halik ng magulang, no? Ngayon kasi ibang halik na yung, Di ba? Ibang halik na yung hinahanap mo, tsaka namimiss mo Di ba? Oh, sipin mo, sa tatay mo, nandiri ka. Sa boyfriend mo walang toothbrush, di ka nandiri. Pinasok mo pa sa ilong. No. Change topic. Di ba? Ang sakit ng pinag-uusapan natin, no? Pero, alam mo, yan ang nagdala sa success na meron kami kasi priority namin magulang namin. Di ba? Magulang muna, bago barkada. Magulang muna, bago boyfriend, bago girlfriend. Okay? Yun na muna. Kasi ako, late ako nagkaroon ng anak Di ba? Isipin mo, nagpabuntis ako at age of 29. 29, no? 29 po ako nagpabuntis. Pa-expired na po ako niyan. Di ba? 29, kaya yung panganay ko, 5 years old pa lang. Lilinawin ko lang iisa lang po yung asawa ko, ha? Okay? Kasi, magkaiba itsura Ito sa akin Di ba? Morena na una, ito, mistisa na kulot. Kasi yung lumandi sa akin, half German, ako po yung shepherd. Nung maliliit po sila, tumatahol talaga sila. De joke lang, pero dalawa na yung anak ko, and takot kasi ako magkaroon talaga ng pamilya dati pa. Kasi nakita ko yung nangyari sa parents ko na nahirapan. Sipin mo, nag-college ako, napakagastos ng kurso ko, HRM plus kupit pa. Grabe. Diba? So, anong point? Hinanda ko muna yung sarili ko. Okay? Kasi alam nyo, tatakutin ko yung mga wala pang anak nasa tiyan pa lang gumagastos ka na. Tama? Lumabas, gatas, diaper ng ilang taon yan. Damit. Lagi kang bibili ng damit ng bata Hindi mo pwedeng isuot yung pang 6 months niya. Lagi siya naka-crop top? Ipipilit mo? Di kinabag araw-araw yung anak mo. Bibili ka ng damit. Minsan mas mahal yung damit ng bata kaysa sa matanda. Grabe, no? Sana yung gatas niya hindi S26 gold. 3-3 na yan sa panahon na to. Dati sa panganay ko, 2